Ibinida ng Commission on Elections na naging maayos ang unang araw ng overseas voting para sa Hatol ng Bayan 2025. Yan ang ulat ni Luis Erispe. Walang problema sa ngayon ang Commission on Elections sa isinasagawang kauna-unahang pagboto ng mga overseas Filipinos gamit ang internet voting. Katunayan, sa 77 posts na gumagamit ng internet voting, nadagdagan pa ang mga Pilipino na nag-e-enroll sa online voting and counting system at umabot na sa 55,000. Dahil dito, inaasahan nilang mula sa dating higit 40%, tataas ng 55 to 60% ang voter turnout abroad. Natutuwa tayo sapagkat ang dami kaagad na mga bumoto at nag-increase na rin po yung bilang ng nagpapa-enroll. Hope na talaga natin bago matapos ang pagboto o pagpapa-enroll sa Mayo 7, sana man lang naka-more than 50% ang magpa-enroll para makaboto sa gamit ang internet. Bagamat so far so good, may mga natatanggap pa ring reklamo ang COMELEC mula sa ibang OFWs na iba umano ang binibilang na boto ng sistema kumpara sa totoong binoto nila. Tulad ng OFW na ito na nag-post sa social media na gamit ang QR code mula sa kanyang digital ballot, gusto sana niyang masigurong nabilang ang kanyang mga boto. Pero iba ang mga pangalan na lumabas na binoto niya. Paliwanag lang naman ng COMELEC dito, iba talaga ang lalabas na resulta sa QR code dahil ginawa nilang encrypted ang results para hindi magamit sa vote buying. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangahulugan na yun ang binoto nila. Babala naman ng poll body, bawal kunan ng litrato ang balota o kahit ang resibo ng mga binoto dahil labag ito sa Omnibus Election Code at posibleng magamit sa vote buying. Sinisiguro naman ng COMELEC na walang dayaan at mabibilang ang bawat boto ng botante kahit pa sa abroad. Pwede pang mag-enroll ang mga OFW sa internet voting hanggang sa May 7 at ang pagboto nila magtatagal pa hanggang sa May 12. Mayroon namang 16 na posts na hindi pa gagamit ng internet voting at sabi ng COMELEC sa ngayon wala pa silang natatanggap na aberya. Kahit naman ang palasyo, nagpaalala din sa mga Pinoy abroad na samantalahin ang pagkakataon na makaboto. Dito po nila mapapakita ang kanilang boses, ang ating mensahe po mula sa palasyo ay gampanan niyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto po kayo ng nararapat, bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran, kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat, yung maaasahan po natin, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan, at mga leader na makabayan. Samantala, habang gumugulong naman ang overseas absentee voting para sa mga Pinoy abroad dito sa Pilipinas, nakabantay pa rin ng COMELEC para sa mga kandidatong posibleng sangkot sa vote buying. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.